Ang digmaan sa Iran ay muling tumama sa puso ng NATO at ngayong Abril 23, 2026 ang dating simpleng alitan ay malinaw ng senyales ng pagkakabiyak. Habang ang mga militar mula sa mahigit 30 bansa ay nagtipon sa London kasama ang burokrasya ng matandang Europa para talakayin ang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Iran mismo ang nagtaas ng tensyon nang kumpiskahin ng dalawang barko sa pinakasensitibong ruta ng langis sa mundo. Sa ganitong sitwasyon, nagiging seryoso ang hidwaan ni na Donald Trump, Espanya at Italia. At dahil sa digmaan, sa blokeyong pandagat at sa tangkang hilahin ng NATO papasok sa labang ito. Pumasok ang alyansa sa isang yugto ng hayagang kawalan ng tiwala at si Trump ay opisyal ng gumagawa ng mga hakbang posibleng putulin ang alyansa. Ikukuwento ko lahat yan pero siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon at dekalidad na pamamahayag. Na Confiança Milson Alves. Ang pangunahing punto ay simple. Gusto ni Trump gawing pagsubok ng katapatan sa Atlantikong Alyansa ang digmaan sa Iran. Sa halip na makahanap ng otomatikong pagkakaisa, nakatagpo siya ng pagtutol. At ang pagtutol na ito ay nagmula mismo sa dalawang bansa na, sa teorya, ay dapat tumulong magpatibay sa gulugod ng alyansa sa Mediterranean, ang Espanya at Italia. Kapag nangyari ang ganitong uri ng pagtanggi sa gitna ng krisis, sa gitnang silangan, hindi lang diplomatikong epekto ang dulot nito, kundi estruktural din. Umaasa ang NATO sa tiwala, pinagsasaluhang mga base, pagdaan ng mga puwersang militar, mabilis na koordinasyon at pakiramdam ng iisang layunin. Kung pung-alpak ito dahil sa Iran, nagsisimula ng mabiyak ang alyansa. Ganito rin ang nangyari sa Espanya. Ipinagbawal ng Madrid ang paggamit ng mga base na kasama ang US para sa mga operasyong militar. Pagkatapos, gumawa sila ng mas matinding hakbang. Isinara ang himpapawid ng Espanya sa mga eroplanong militar ng US na kasali sa digmaang yon. Pinilit ng desisyon ang Washington na umiwas sa isang kaalyado ng NATO habang may operasyong militar. Hindi lang ito simbolikong kilos, kundi praktikal at nakakahiyaring pagtanggi para sa White House. At dito sumabog ang issue. Ang Italia naman ay gumawa ng katulad na bagay sa ibang paraan, hindi nagbigay ng pahintulot ang Roma para sa mga eroplanong militar ng Estados Unidos na lumapag sa base ng Sigonella sa Sicilia bago magtungo sa gitnang silangan. Dahil ito sa kakulangan ng pahintulot mula sa pamahalaang Italiano. Ngunit mas mahalaga ang mensaheng pampulitika kaysa sa opisyal na dahilan. Nagpahiwatig ang Italia na ayaw nitong maging automatikong bahagi ng digmang pinamumunuan ng Washington sa isang alyansang militar, napakalaking bagay niyan. Bakit? Kapag ang mahalagang base sa Mediterranean ay dinatyak na puntong masasandalan, humihina ang kwento ng pagkakaisa ng Atlantiko. Hindi nagmula sa mga taripa, Greenland o magkakahiwalay na alitan sa kalakalan ang pagsabog ng krisis sa Atlantiko. Lalong lumala ang sitwasyon, lalo na dahil sa ang pinakabago at pinakamapanganib na mitsa ay ang digmaan laban sa Iran. Doon, sinubukang kumilos ni Trump nang walang sapat na koordinasyon, saka pa niya tinaasa ng presyon at sinigil ang mga kaalyado sa mga bagay na parang matagal nang umiiral. Nang nagkaroon na ng kaguluhan sa kipot ng Hormuz, gusto ng Washington na mas direktang isali ang NATO. Ngunit may ilang bahagi ng Europa na nagsabing hindi ito digmaan ng alyansa at iyon ang nagbago sa atmosfera sa loob ng blok. Sa Italia, mas naging malinaw ang pagkakahiwalay dahil hindi karaniwang kalaban ni Trump si Giorgia Meloni. Kabaligtaran pa nga, ginagamit lang siyang panangga. Parceiras mais próximas na Europa. Hindi ito naging totoong hidwaan sa Iran. Lumalayo na ang punong ministro ng Italia sa alyansang nagdutulak ng digmaan. At mas mabigat pa ito dahil hindi ito pagputol ng ugnayan sa isang tradisyonal na kalaban, kundi sa isang taong itinuturing na pangunahing kaalyado ng Washington sa kontinente. Mas nauna na ang Espanya sa ganitong pagtutol. Matagal ng tutol sa digmaan si Sanchez at sa lumalalang krisis, naging mukha siya ng mas hayagang paglaban ng Europa sa presyon ni Trump. Kinutulungan itong ipaliwanag kung bakit maagang sumali ang Madrid sa banggaan. Pinakamahalaga, hindi na nag-iisa ang posisyon ng Espanya. Unti-unti, ang dating isang hakbang ay naging huwaran para sa ibang kabisera ng Europa.
Ayon sa Reuters, sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Espanya na ang banta ng Estados Unidos at reklamo sa NATO ay nagtutulak sa Europa na maghanap ng alternatibong seguridad na hindi masyadong umaasa sa Washington. Ang pangungusap na ito pa lang ay nagpapakita na ng laki ng sugat. Sa gitna ng krisis na ito, si Trump ay tumugon sa pinakamapanganib na paraan. Imbes na ibalik ang pagkakaisa, lalo pa siyang nanakot. Nagbanta siyang aalis sa NATO, inatake ang mga kaalyado dahil hindi sila tumulong sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz at iniwang bukas ang posibilidad na iurong ang mga tropa ng Estados Unidos mula sa Europa. Panggulo ng Amerika sa digmaan sa Iran, ang mensahe sa mundo ay nakakatakot. Hindi na gumagana ang alyansa bilang nagkakaisang harapan, kundi isang kasunduang nasa matinding presyon kung saan hinihingi ng Washington ang lubos na pagsunod, isang estratehikong regalo sa mga karibal ng NATO. Diyan lumalakas ang espekulasyon at mukhang may basehan ito. Hindi kailangang formal na ianunsyo ang paglilibing sa NATO. Maaring mangyari ito sa praktika kapag dahan-dahang nawawala ang tiwala ng mga kaalyado sa isa't isa. Kapag isinara ng Espanya ang himpapawid dahil sa Iran, kapag hinadlangan ng Italia ang paggamit ng isang mahalagang base, kapag tumanggi ang Pransya at Reino Unido sumali sa pagharang ng mga pantalan ng Iran na gusto ni Trump. Ang lumalabas ay isang NATO na hindi kayang kumilos bilang isang blok. Sa papel, buhay pa rin ito. Ngunit kapag totoong krisis na at kailangan ng pagkakaisa, pumapalya ito. Ito ang uri ng paggabigo na dahan-dahang pumapatay sa alyansa mula sa loob. Nagsimulang isulong ng Pransya at Reino Unido ang multinasyonal na inisyatiba para tiyakin ang ligtas na paglalayag sa Hormuz hiwalay sa mga naglalabanan. Ang pagpupulong sa Londres ay eksaktong sumusunod sa linyang iyan. Hindi ito maliit na bagay. Ipinapahiwatig nito na may bahagi ng Europa na gustong humarap sa krisis sa Iran. Sa madaling salita, nagsisimula ng lumayo ang tugon ng Europa sa linya ng Washington. Para sa alyansang pinamumunuan ng Amerika, ito'y halos sigaw ng otonomiya. Hindi lang detalye ang Strait of Hormuz. Ito'y ugat ng mundo. Kapag naharang ng digmaan sa Iran ang rutang ito, tumataas ang presyon sa enerhiya, kalakalan, implasyon at supply. Ang Europa at Asya ay sumasalo sa bahagi ng gastos na ito. Ang pananaw na ito ay matinding sumisira sa OTAN. Ang alyansa ay hindi na mukhang kolektibong panangga. Nagiging parang sistemang sa pilitang pagsunod ang kolektibo. Hindi lang basta kung aalis si Trump sa OTAN ang issue, iba ang tunay na tanong. Pagkatapos ng digmaan sa Iran, kolektibong panangga ang IN. Paano mapapanatili ang kolektibo o alyansa na poprotekta sa lahat kapag kailangan? Iyan ang tanong na talagang bumabagabag sa grupo. Dahil ang mga alyansang militar ay unang namamatay sa kawalan ng tiwala kaysa sa papel na panangga. Sa madaling sabi, hindi lang ito usapin ng estratehiyang militar, kundi ang digmaan sa Iran na naghuhukay ng politikal na libingan ng lalo pang marupok na NATO. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli, tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ng Milson Alves News.